Welcome back again mga ka-backyard sa aking YouTube channel. So for today's video mga ka-backyard, pag-usapan natin ang disadvantages at advantage ng paggamit ng bunot na nest box mga ka-backyard at saka yung kahoy sa ating mga alagang parakeets. So samahan nyo ako mga ka-backyard, start na tayo. So unahin natin mga ka-backyard ang advantage pag once bunot na nest box yung ginagamit natin. So unang-una mga ka-backyard, hindi na kayo kailangan gumasto pa ng pera kung mayroon naman kayong bunot na nest box. Kapag marami lang kayong niyog sa bahay mga ka-backyard, pwede na kayong gumawa ng bunot na nest box para sa ating mga alagang parakeets. So makakasave kayo mga ka-backyard. Ang disadvantage naman mga ka-backyard pag bunot na nest box yung ginagamit natin is unang-una mga ka-backyard, madali lang siyang masira. Pangalawa mga ka-backyard, hindi natin machi-check ang itlog sa loob ng ating breeder na parakeets kung infertile ba siya mga ka-backyard o fertile dahil masyadong masikip ang pintuan niya mga ka-backyard. Pangatlo mga ka-backyard, maaring maraming mamatay na painakay sa ating mga alagang parakeets dahil ang ugali kasi ng parakeets mga ka-backyard, lalo na pag may good breeder kayo, marami talaga yung mapipisa nilang itlog mga ka-backyard. So, ang tendency po mga ka-backyard, pag once gumamit tayo ng bunot na nest box at saka ang breeder natin is maraming aalaga ang sisiw sa loob, is marami po yung mamamatay mga ka-backyard. Dahil yung unang napisa mga ka-backyard, 1 hanggang 4 na sisiw is malalakas na yon. Unlike mga ka-backyard sa 5 to 8 mga ka-backyard na sisiw, mas mahina pa yon. So sila yung mamamatay mga ka-backyard dahil hindi nila kaya ang lakas ng kanilang mga kapatid na mas unang napisa sa kanila. So pumunta naman tayo mga ka-backyard sa kahoy na nest box. So unahin natin mga ka-backyard ang advantage pag once kahoy na nest box yung ginagamit natin. So unang-una mga ka-backyard, matagal masira ang kahoy na nest box. So hindi tayo palit ng nest box mga ka-backyard sa ating mga alagang parakeets. Pangalawa mga ka-backyard, machi-check natin anytime kung fertile ba o infertile ang itlog ng ating alagang ibon mga ka-backyard. Then pag once may inakay naman sila mga ka-backyard, makikita din natin kung ano na ang mga kalagayan nila sa loob dahil pwede nating ma-open anytime mga ka-backyard ang pintuan ng ating kahoy na nest box. At ang disadvantage naman niya mga ka-backyard is kailangan talaga kayong gumamit ng pera pambili ng kahoy na nest box. So ang price po ng kahoy na nest box dito sa amin mga ka-backyard sa parakeets is nasa 170 po. Depende po sa seller. So ang nest box ko is nabili ko ng 170 each dito sa amin sa Cagayan mga ka-backyard. So kung ako po yung tatanungin mga ka-backyard, kahoy na nest box yung gagamitin ko dahil unang-una matagal siyang masira mga ka-backyard at makikita mo ang loob ng nest box mo kung ilan na ba yung napisang sisiw, ilan na ba yung itlog ng mga alaga mong ibon. So secure siya mga ka-backyard na machi-check nyo siya anytime dahil pwede nyo siyang matingnan dahil ang nest box na kahoy mga ka-backyard is may pintuan po siya. So dito na magtatapos ang video ko mga ka-backyard. Maraming salamat po sa manonood. Kung mayroon po kayong mga comments mga ka-backyard at katanungan, pwede kayong mag-iwan sa video na to mga ka-backyard para masagutan ko at magawan ko ng video sa susunod na upload. So God bless po sa ating lahat mga ka-backyard. Mag-ingat po tayo.